Noong ika-26 ng Mayo 2013, lumubog ang Jashcon 4 sa magulong dagat. Tinawag ang saturation dive team mula LVEC Tucan support vessel para kunin ang mga bangkay ng 12 marinong sakay ng barko. Hindi nila alam may isang lalaking nakaligtas at natrap sa air pocket ng lumubog na barko, 100 talampakan sa ilalim ng tubig. Noong ika-26 ng Mayo 2013, may 6 na saturation divers na nagtatrabaho sa LVEC Tucan. Ang LVEC Tucan ay dive support vessel na kinontrata ng West African Ventures. Ang mga diver ay naglalagay ng mga oil pipe sa lalim na humigit kumulang 70 metro o 230 talampakan nang dumating ang tawag. Mga 65 nautical miles mula sa kanilang kinaroroonan, isang tugboat na tinatawag na Jashcon 4 na isa pang barko na pinapatakbo ng West African Ventures ang tumaob at lumubog. Nakipag-ugnayan ang West African Ventures kay Colby Verret, dive supervisor ng LVEC Tucan, at hiniling sa kanya at sa kanyang team na kunin ang mga bangkay ng 12 sakay ng barko. Alam ng mga saturation diver na bagamat dito eksaktong trabaho nila, darating ang panahon na hihilingin sa kanila ang ganitong mabigat na gawain. Alam din nila na baka sila rin ang mangyari balang araw at ibang mandaragat o diver ang tutulong. Dalawa na ang kanilang problema. Ang unang problema ay ang mga diver ay nasa pressure na katumbas ng pagsisid sa 230 talampakan. Ngunit ang Jashcon 4 ay lumubog lamang sa 100 talampakan ng tubig o 30 metro. Hindi sila agad makakaakyat sa 100 talampakan dahil naka-absorb na ang katawan nila ng nitrogen at helium na katumbas ng pressure sa lalim ng kanilang trabaho. Aabutin ng halos 20 oras bago sila makakaakyat ng ligtas sa 100 talampakan at mailabas ang sobrang helium at nitrogen mula sa kanilang mga katawan. Ang prosesong ito na tinatawag na decompression ay tatalakayin ko pa ng mas detalyado mamaya sa video. Pangalawa, mabagal ang mga bangka. Ang 65 nautical miles ay mga 75 milya o 120 kilometro ang layo. Para sa marami sa atin, iniisip nating mahigit 1 oras lang ang ganong kalayong biyahe. Pero ang dagat ay ginulo ng parehong bagyo na nagpalubog sa Jashcon 4 kaya mabagal ang pagpunta sa lugar na aksidente. Sa katunayan, aabutin ng mga 17 oras bago makarating doon sa bilis ng mga 4 knots o nautical miles kada oras. Pareho nating kayang maglakad kasing bilis ng bangka na ito kahit may bagyo. Sa kabutihang palad, ang biyahe papunta sa lumubog na barge ay halos kapareho ng tagal ng decompression. Sinisiguro nila ang lugar ng trabaho, inaakyat ang dive bell sa deck, ikinakabit ito sa habitat at nagsisimulang maglayag. Mayday, mayday, mayday. Ang Jashcon 4 na tugboat ay tumaob at lumulubog. May 12 na tripulante sa loob. Ang lokasyon ay 14 na milya. Bandang alas 5 ng umaga noong ika-26 ng Mayo 2013, si Harrison Oken, ang kusinero sa Jashcon 4, ay bumangon upang maghanda ng almusal para sa mga tripulante. Binuksan niya ang kandado ng pinto at pumunta sa banyo. Maalon ang dagat kaya naghanda si Harrison nang biglang hampasin ng isang alon na mas malaki kaysa sa ibang mga alon ang kanilang bangka. Ang lakas ng alon ay pinaikot ang tugboat at nang bumagsak ito mula sa tuktok ng alon, bumagsak ito sa dagat ng sobrang lakas kaya nabasag ang katawan ng bangka at agad na pumasok ang tubig. Binuksan ni Harrison ang pinto at mabilis na tumakbo sa emergency escape hatch kung saan 3 sa kanyang kasamahan ay nagtangkang tumakas. Bago siya makarating, biglang pumasok ang tubig at napuno ang daan, nilamon at tinangay ang 3 niyang kasama. Ang tugboat na Jashcon 4 ay tinamaan ng isang rogue wave sa magulong dagat. Agad itong tumaob at lumubog. Isa siya sa 3 tugboat na humihila sa isang oil tanker. Ang kanilang misyon ay patatagin ang oil tanker sa magulong dagat. Isa sa mga barkong kasama niya ang nagpadala ng distress call sa Channel 16. Channel 16 ang radio channel na minomonitor ng lahat ng barko. Kung may mangyari sa dagat, magpapadala ka ng distress call sa Channel 16 dahil lahat ng barko ay nakikinig dito at maririnig ang panawagan mo. Mabilis na lumubog ang Jashcon 4 kaya hindi nakapagpadala ng distress call ang kapitan. Ang lokasyon ng aksidenteng ito ay mga 14 na milyang pandagat mula sa baybayin ng Nigeria at agad na nagpadala ng helicopter para maghanap ng mga nakaligtas. Pagtapos ng Mayo 26, hindi pa rin natagpuan ang mga katawan, kaya itinigil na ang paghahanap sa mga nakaligtas. Kinontak ng West African Ventures ang LVEC Tucan mula sa kanilang fleet para utusan ang mga diver nito na hanapin ang lumubog na barko at maghanap ng mga katawan.
Dumating ang Elvec Tucan bandang hapon ng Mayo 27. Kumalma na ang dagat kaya nagsimula na silang maghanap. Alam nila ang koordinado ng paglubog ng Jascon 4 pero kailangan pa rin itong hanapin sa ilalim ng dagat dahil tinanga ito ng agos mula sa huling lokasyon. May 6 na divers ang Elvec Tucan na hinati nila sa 2 grupo na nagkatrabaho ng salitan. Nagpadala sila ng dive belt pababa sa 30 metro o 100 talampakan. Isang diver ang naka-standby sa dive belt bilang suporta habang 2 ang sumisisid. Matapos matagpuan ang Jascon 4 na nakataob sa buhangin sa lalim na 30 metro, kailangang maghanap ng paraan ang mga diver para makapasok sa lumubog na barko. Kilalang may pirata sa baybayin ng Nigeria, kaya protocol na ikandado ang lahat ng hatch at panloob na pinto sa barko. Kaya kailangang sirain ng mga diver ang pasukan ng Jascon 4. Ang mga diver na underwater engineer ay may dalang kagamitan at mga welding torch para sa ilalim ng tubig para sirain ang mga latch at makapasok sa loob. Matapos buksan ang panlabas na hatch, sisimulan na nila ang delikadong pagpasok at paghanap sa bawat kabina ng barko. Ang Jascon 4 ay nakataop at nakasandal ng delikado sa tuktok ng palo nito. Ang tuktok ng palo ang pinakamataas na bahagi ng barko kung saan nakalagay ang radio beacon at mga bandila nito. Hindi ito estruktural na suporta pero ngayon ang bumabalikat sa bigat ng barko kaya hindi ito matatag. Kung bumigay ito habang may diver sa loob, pwedeng maipit o madurog siya. May diver sa labas na tumutulong magpasok ng umbilical cord habang ang isa ay pumapasok sa barko para maganap ng mga bangkay. Ang umbilical ay grupo ng tubo na nagdadala ng gas at mga kable para sa pabalik-balik na komunikasyon ng diver sa barko at iba pang diver. Mabagal ang paghahanap ng mga bangkay. Minsan ay sobrang labo ng tubig kaya kailangan nilang kapein ang paligid ng barko. Hindi pamilyar ang nakataob na barko kaya kailangan nilang tandaan ang oryentasyon habang gumagalaw. Sunod-sunod na oras silang nagtatrabaho ng walang kapaguran. Kahit inaasahan nila makakita ng bangkay, nakakakilabot pa rin makasalubong ng patay na katawan na palutang sa madilim na tubig. Pagsapit ng hapon ay ika-28 ng Mayo, 2 araw matapos lumubog ang barko, 4 na bangkay na ang nakuha ng dive crew. Si Colby Verret ang namumuno sa South African dive crew habang si Andre Erasmus ay nasa bowl. Nasa tubig ang mga diver na sina Daryl Oosthuizen na papasok ng umbilical cord kay Nico van Herden na papasok na sa Jascon 4. Ang mga diver ay humihinga ng isang espesyal na halo ng gas na binubuo ng oxygen at nitrogen na katulad ng hangin na ating nilalanghap at nagdagdag sila ng helium sa halo. Ito ay tinatawag na trimix na karaniwan para sa mga saturation diver. Sa lalim na mas mababa sa 20 metro o 66 na talampakan, nagsisimula ng magkaroon ng narcotic effect ang nitrogen na tinatawag ng mga diver na Martini effect. Habang lumalalim ka, parang lalo kang nalalasing. Mas dense ang nitrogen kaysa helium, kaya mas mabilis makapasok at lumabas ang helium sa tissue ng katawan kaysa nitrogen. Kaya nababawasan ang epekto ng nitrogen narcosis. Dahil hindi kasing dense ng nitrogen ang helium, mas mabilis itong naglalabas ng init mula sa tissue ng katawan kumpara sa nitrogen. Kaya kapag humihinga ka ng helium mula sa lobo, tumataas ang tono ng boses mo. Pinapalamig ng helium ang larynx, kaya nag-iiba ang tono ng boses ng mga diver. Parang tunog chipmunk. Pababa na tayo. Pababa na tayo. Pumasok si Nico sa wasak na barko, sinuri ang paligid at dahan-dahang bumaba sa pasilyo papuntang silid ng mga opisyal sa unahan ng barko. Sa madilim na tubig, napansin ni Nico ang isang kamay. Nakaramdam siya ng kilabot. Kalma niyang hinila ang katawan palapit para mailabas ito sa barko at maibalik sa ibabaw. Biglang tumigil ang tibok ng puso niya nang may humawak sa kanya na parang nabuhay muli. Nagulat si Nico pero agad niyang nabawi ang composure niya. Kung magre-research ka tungkol sa kwento, may ilang ulat na rinig daw ni Harrison na parating sila at kumatok siya sa bangka para ipaalam na nasa loob siya. Hindi ako naniniwalang narinig siya ng mga diver. Nang makita siya ni Nico, nagulat sila ni Colby, ang dive supervisor, at narinig pang sinabi ni Colby. Kung alam lang nila na may buhay pa sa loob, sana ay nagsimula na silang magplano para sa rescue at alam na nila ang gagawin nila o kahit papaano ay naghahanda na ng plano. Nakita ni Nico na gumaan ang loob ng survivor nang makita siya. Humanga rin siya na nananatiling kalmado ang lalaki. Ang pagiging kalmado niya ang napanatili sa kanyang buhay ng 2 araw sa bulsa ng hangin sa lumubog na barko, 100 talampakan sa ilalim ng tubig.
Ngayon, alam na natin na ang survivor ay si Harrison Oken na nabuhay ng 63 oras sa kanyang bulsa ng hangin. Noong panahong yon, gumawa siya ng maliit na balsa para manatili sa ibabaw ng tubig, nakinig sa tunog na akala niya'y mga kasamahan niyang kinakain ng isda o pating at nagdasal na maligtas ang buhay niya. Para maintindihan ang mga problema sa paglabas sa kanya, kailangan mong hatiin ang mga problema sa panandalian at pangmatagalan. Ang panandalian ay ang susunod na ilang oras at ang pangmatagalan ay ang susunod na 3 araw. Ang pangunahing problema ni Harrison ay napupuno ng carbon dioxide ang kanyang bulsa ng hangin sa bawat paghinga niya. Malalason at mamamatay siya sa carbon dioxide bago maubos ang oxygen. Mas malakas ang epekto ng carbon dioxide sa 100 talampakan kaysa sa ibabaw. Ang solusyon ay magdagdag ng gas na pwedeng hingayin sa bulsa ng hangin, pero nagdudulot ito ng 2 problema. Ang unang problema ay ang gas mixture na ginagamit ng mga diver ay Trimex na may halong helium at hindi sila sigurado kung ligtas para kay Harrison na huminga agad nito. May oras ang mga diver para masanay sa helium habang bumababa sila, pero si Harrison ay nasa ilalim na agad. Matapos kumonsulta sa isang doktor na espesyalista sa medisina sa ilalim ng presyon, napagdesisyonan nilang napakababa ng panganib. Si Harrison ay nakasipsip na ng nitrogen na katumbas ng presyon ng tubig sa paligid. Sa madaling salita, isa na siyang saturation diver. Ang helium na masasipsip ng mga tissue niya ay papalit sa nitrogen na nakuha na ng katawan, isang mabagal na prosesong tulad ng sa mga diver na unti-unting bumababa. Ang susunod na problema ay paano maipapadala kay Harrison ang tamang gas mixture. 2 ang pagpipilian nila. Pwedeng palabasin ni Nico ang gas sa helmet para mapreskuhan ang bulsa ng hangin. Mapapataas nito ang oxygen sa bulsa ng hangin at bababa ang carbon dioxide. Mukhang madali pero kailangan mag-ingat ang mga diver. Nakatagilid na ang barko sa masthead kaya dito matatag mula simula. Kung palalabasin agad ang gas sa bulsa ng hangin, tataas ang buoyancy ng barko. Parang nagpapalaki ka ng lobo sa ilalim ng tubig. Sisimula ng lumutang ang barko, bababa ang katatagan nito at may pang-anib na tumagilid at maipit si Nico. Maaring makatakas ang hangin na bumubuhay kay Harrison, kaya malulunod siya bago siya maligtas. Naghahanda na sila ng dive helmet sa bell na dadalhin kay Harrison, pero mabigat ang helmet. Tinatawag ito ang Kirby Morgan dive helmet. Maglalagay ako ng link sa video description para makita ninyo ang paboritong helmet ng mga commercial diver. Pagsuot na ni Harrison ang helmet, may hangin na siya pero hindi niya kayang panatilihing nasa ibabaw ng tubig ang ulo niya ng matagal. Sa tubig, hindi na mabigat ang mask sa kanya. Kapag sinuot niya ito, sobrang bigat kaya kailangan niyang lumusong sa malamig na tubig. Hindi siya pwedeng umupo sa raft habang suot ang mabigat na gamit. Hindi kasing lamig ng North Sea pero natrap na si Harrison ng 60 oras at nilalamig kaya hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa malamig na tubig habang hinihintay ang plano. Kailangan lang isuot ang helmet pag ilalabas na siya, hindi bago yon. Kaya dapat muna maglabas ng gas si Nico sa air pocket. Sapat para mapasariwa ang supply ng hangin, pero hindi sobra para maging hindi matatag ang bangka. Nagdala rin si Nico ng bote ng tubig kay Harrison para makainom siya. Ilang araw na siya nakakulong na walang pagkain o tubig. Ang mas malaking problema ay hindi agad may lalabas si Harrison sa ibabaw. Si Harrison ay natrap sa isang air pocket na nasa 100 talampakan sa ilalim ng presyon. Ang lalim na kinalalagyan niya ay nangangahulugang 4 na beses ang presyon kumpara sa ibabaw. Kapag sumisid kagamit ang compressed air, pati nitrogen ay nai-compress. Nasisipsip ng katawan ang compressed na nitrogen. Lahat tayo ay may nitrogen sa katawan at normal ito. Ngunit kapag sumisid ka, mas marami kang nasisipsip na nitrogen. Hindi na kailangan mag-decompress ng recreational diver dahil kaunti lang nitrogen na nasisipsip nila. Ang saturation diver ay kumukuha ng nitrogen hanggang ang presyon sa katawan nila ay kapareho ng presyon sa lalim na kinalalagyan nila. Saturated na ang katawan nila. Sinasabi ko na nitrogen, pero para dito, pareho lang epekto ng nitrogen at helium. Dahil sa mahigit 2 araw na presyon, saturated na ng nitrogen ang katawan ni Harrison. Kapag gumangat siya agad sa ibabaw, magkaka-decompression sickness na kilala rin bilang bends. Ibig sabihin, kailangan niyang dahan-dahang umangat at mag-decompress ng 3 araw, gaya ng payo ng hyperbaric na doktor. Maswerte si Harrison na may crew ng saturation diving at dive bell na nagsasagawa ng pagsagip. Kung siya ay nahanap ng diver gamit ang karaniwang scuba, patay na sana siya pag-ahon. Naging posible lang ang pagsagip dahil sa dive bell at saturation habitat sa LVEC 2.
Khan tinulungan ni Nico si Harrison magsuot ng Kirby Morgan dive helmet. Pagkatapos, inakay ni Nico sa Harrison sa lagusan ng JASCON 4 mula doon, dinala siya ni Nico at Daryl sa dive belt. Ang dive belt ay sinelyuhan upang mapanatili ang parehong presyon at dinala si Harrison sa deck ng Ledvec Tucan kung saan siya mananatili ng 3 araw sa decompression chamber. 3 araw na hindi umalis si Nico sa tabi niya. Pinapakain, binibigyan si Harrison ng gamot ayon sa reseta ng hyperbaric na doktor, pinapalitan ng kumot at inaalagaan siya hanggang gumaling habang dahan-dahang binabawasan ng presyon at inaangkop ang katawan sa presyon sa ibabaw. Pagkatapos ng decompression ni Harrison, inihatid siya ng helicopter pabalik sa lupa habang si Nico ay bumalik sa chamber upang makabalik sa trabaho sa pag-install ng oil pipe sa 230 talampakang lalim. Pagkatapos ng naranasan niya, nangako si Harrison na iiwasan ng dagat. Ngunit naging commercial diver siya at sinasabi niyang mahal niya ang pagiging nasa ilalim ng tubig.